Sambahin ang Diyos ng malakas na papuring palakpak at sigaw ng tagumpay. Amen. Mga kapatid, kung mayroon po kayong Bible, buksan po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 4, talatang 27 hanggang 38. John chapter 4, verse 27 to 38. Sabi po sa Tagalog, dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad, nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabay, kumain na po kayo." Ngunit sumagot si Jesus, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang iba ang naghasik o naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-ani o nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang banal na salita. Malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyo, mga brothers and sisters. Bago po kayo maupo, mga kapatid, pakibati po na magandang gabi ang katabi nyo, may kasamang smile. Amen. Alam nyo po, yung aking anak na panganay, nagkukwento po siya sa akin, minsan daw po, ay naging bisita nila yung Russian ambassador sa kanilang school. At nagbigay daw po ng pananalita. Ang sabi po ng Russian ambassador, ang gustong-gusto niya daw po sa mga Filipino ay sapagkat ang mga Filipino po ay palangiti. Sa isip-isip ko, lalo na ang mga prayer partners. Ang sabi niya daw po, sabi ng Russian ambassador na to the Philippines, sabi niya hindi daw ganyan ang mga Russians. Ang mga Russians daw po ay seryoso lagi ang pagmumukha. By nature po, ganon sila. Ibig sabihin, hindi sila ganon kabilis sa ngumiti. Kaya nga po, ang Pilipinas, if I'm not mistaken, pangalawa tayo o basta kasama po tayo sa pinakamasayahing tao sa mundo. Mga kapatid, ano po? Kaya yung hindi po ngingiti dyan sa kanyang katabi, magiging ruso kayo. Mga kapatid, ano po? Bago po kayo maupo, mga kapatid, ay inyo pong itaas ang inyong mga prayer request, yung mga handog po ninyo sa Panginoon. We will pray for that first. Mga kapatid, ano po, at after this, can we sing the song, Give Thanks, after we pray for the prayer request. Ama naming Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay, ang Diyos na nagkakaloob ng mga pagpapala na aming kailangan. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga pangangailangan namin sa spiritual, physical,
financial at maging sa material. At bilang isang konkretong anyo ng aming pasasalamat at pagtitiwala sa inyo, ay ibinibigay namin sa inyo ang mga handog na ito. At amin pong hinihiling na inyo pong tanggapin, sapagkat naniniwala po kami na sa inyong pagtanggap sa lahat ng ito, ay patuloy naming mararanasan na dumarating sa buhay namin ang masaganang pagpapala sa pananalapi, katulad ng isang malakas na pagbuhos ng ulan, katulad ng isang ilog na rumaragasa, Panginoon, at magbabago ang aming finances sa buhay. Makakalaya kami sa lahat ng pagkakautang, mababayaran ang lahat ng mga pagkakautang, at mababaliktad ang aming kalagayan. Hindi na kami mangungutang, kundi kami na ang magpapautang, O Diyos. At ang bawat isang mga kapatid naming masagana at generous sa pagbibigay, patuloy po na magtatagumpay sa kanilang negosyo. Ang mga may trabaho ay patuloy na uunlad. At ang aming mga bahay, ang aming mga tahanan ay patuloy na daratnan at mapupuno ng mga pagpapalang aming kailangan. Araw-araw na kung saan hindi kami magkukulang. At higit sa lahat, kami po ay magiging pagpapala sa mga taong nasa paligid namin upang makita nilang kami ang Diyos, na ang kasama naming Diyos ay si Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na nagpapala at nagpapasagana sa lahat ng mga tumatalima at nagtitiwala sa Kanya. Pagpalain niyo rin po at basbasan ang bawat nakataas na mga tubig, langis, panyo, mga bagat, wallet, mga papeles, na ang kinamin ng lahat ng ito inyo ng pinagpala in the name of the Lord Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na palakpak sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po mga kabatid, makakaupo na po kayo at makinig po kayong mabuti para hindi po masayang ang inyong pagparito. Brothers and sisters, kung babasahin po natin sa English version, yung binasa po natin, gusto ko lang pong ulitin, mga kabatid, dito po sa verse 32, "But he said to them, I have food to eat of which you do not know. Therefore the disciples said to one another, Has anyone brought him anything to eat? Jesus, ang sabi sa verse 34, Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work." Diyan po natin kukunin po yung pagninilayan natin ngayong gabi.
Sabi sa verse 34, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Yung po ditong salitang food o pagkain po sa Tagalog ay ang isa pong po pwede pong i-substitute na word po dito ay ang salitang purpose. So Jesus, mga kabatid, is saying in this verse, "My purpose is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Sabihin niyo po ang salitang purpose. Sa Tagalog po ay layunin, mga kabatid. Ngayong gabi, ang mensahe pong gusto kong i-share sa inyo ay serving God with purpose, mga kabatid. Importante po, hindi lamang po tayo naglilingkod kay Lord. Ang mga Israelita, nung sila po'y tinawag ng Diyos at pinalaya sa Egypt at dinala po sa Promised Land, one of the purpose of God for delivering them and bringing them into the Promised Land ay walang iba po kundi yung sila po ay makapag-serve kay Lord. Kaya ang isa pong tawag sa mga Israelita, mga kabatid, ay servants of God. Mga kabatid, actually po, yun po ang kanilang main position, mga kabatid, bilang people of God, even though they were chosen of God, pero sila po, kung tawagin po, ay mga servants of God. Yun po ang isang purpose kung ba't sila pinalaya sa Egypt, because when they were still in Egypt, mga kabatid, sila po ay under the bondage of the Egyptian, kaya po hindi sila nakakapag-serve kay Lord. They were serving the Egyptians. Mga kabatid, sila po ang kanilang mga amo. Ang kanilang amo ay ang Paraon, ang hari ng Ehipto. Kaya sila pinalaya ng Diyos from that slavery in order for them to begin to serve Yahweh. Mga kabatid, in other words, mga kabatid ko minamahal, kaya tayo iniligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay upang tayo po, ang isa sa layunin ng Diyos, ay makapaglingkod sa Kanya. Sapagkat hanggat tayo po is under the slavery of sin, we cannot serve God. Mga kabatid, ano po? Now, ito yung napaka-importante. But it is not only important to serve God. It is so important to serve Him with purpose. Hindi lamang pasapat na maglingkod tayo kay Lord. Tayo po ay dapat naglilingkod ng may layunin. Ako po ay nawala sa ministeryong ito sa loob ng 9 na taon. Mga kabatid ko minamahal sa Panginoon. Nung ako po ay bumalik, mga kabatid ko minamahal, I was not really expecting, bagamat ina-expect ko na tatanggapin ako ni Brother Mike, but I was not expecting na ako po ay mababalik sa dati kong kalagayan. Sapagkat nung ako po ay mag-resign, I was an assistant elder at that time. Mga kabatid, ano po? Pero nung ako po ay bumalik, hindi ko na po ina-expect yun. Ano po? At in fact, ang nasa isip ko, ay handa po ako mag-start from the very beginning. Mga kabatid, ano po? Niisip ko na, siguro, ilalagay ako bilang PFCC preacher, but I made myself ready for that. At saka, kung ilalagay man ako bilang PFCC preacher, ang ipapakiusap ko lang sa Rizal ako kasi taga-Pasig kami, ay malapit lang yan sa akin. Ano po? At and besides that, maliban po dyan, sa totoo, hindi na po ako naghangad ng anumang posisyon. Mga kabatid, ano po? Wala na po sa akin yon na ako'y naghangad ng anumang posisyon na ang nasa isip ko lang, sapat na makapag-serve ako sa Panginoon at magawa ko ang kanyang ipinagagawa. Mayroon po akong isang natutunan sa pagkawala ko dito, mga kabatid. Naintindihan ko po na what matter is, brothers and sisters, is the purpose of God. Ano po? In fact,
mga kapatid ko minamahal, ang isang dahilan po, kaya ko pa gustong mabuhay sa mundong ito, ay sapagkat gusto kong ma-accomplish ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Sa totoo lamang po, kung ngayong gabi ma-accomplish ko yung purpose na yon, I don't have any desire to live in this world any longer. Mga kapatid, ano po? Alam nyo kung bakit? Sa totoo lang, ang mabuhay sa mundong ito ay hindi ganong kadali. Mga kapatid, kahit saan ka magpunta, may problema. Halimbawa, wala ka kay Lord, may problema. Na kay Lord ka, magkakaproblema ka pa din. Di ba? Wala kang asawa, may problema. Magkaasawa ka, may problema. Di ba? May pera ka, magkakaproblema ka pa din. Wala kang pera, mas lalong may problema. Di ba? May trabaho ka, magkakaproblema. Walang trabaho, mas malaking problema. May bahay ka, magkakaproblema ka pa din. Walang bahay, tinan nyo po, kahit saan tayo pumunta, we cannot escape problems and negative circumstances. Kaya, maling paniniwala na kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ay mawawalan ka ng problema. You throw it away, that is a lie. Huwag nyo pong yakapin ang ganong klaseng paniniwala, mga kapatid. Ano po? At, mayroon akong kausap, sabi niya, kung ganun pala ang sitwasyon, sabi niya, anong pagkakaiba? Kung na kay Lord ka, may problema ka, at wala ka kay Lord, may problema ka, di pareho lang? Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi, may pagkakaiba, malaking malaki. Sabi niya, anong pagkakaiba? Sabi ko, pag wala ka kay Lord, magkakaproblema ka, at dahil wala ka kay Lord, haharapin mong mag-isa yan. Diba? Ang tanong, kung haharapin mong mag-isa ang problema mo, hanggang kailan mo makakayanan? Kasi siguradong bibigay ang lakas mo, bibigay ang isip mo. Pero pag na kay El Shaddai ka, kahit magka-problema ka, hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos. O siguro hindi na kayo malulungkot kahit may problema kayo. Diba? And besides, mga kapatid, I know one place without problems. Mga kapatid, mayroon akong isang alam na lugar na walang problema. At yun po ay walang iba kundi sa langit. Kaya lang pagka tinatanong ko naman ng mga kapatiran kung gusto niyo nang pumunta sa langit ngayon na, kumbaga sa text now na, pupunta dito sa harapan at ipipray over ko, ayaw naman nilang pumunta. Mga kapatid, ano po? So, nag-i-enjoy pa marahil sila. Mga kapatid ko minamahal. Kaya, however, it is not enough to live. We have to live with purpose. Kinakailangan po mabuhay tayo ng mayroong layunin. It is not enough to serve God. We have to serve with purpose. Ako sa tingin ko lang, yung mga karamihan sa atin na naglilingkod kay Lord, nang hindi natin alam ang layunin kung ba tayo naglilingkod, marami sa atin ay hindi tayo natututo sa mga bagay na dapat sana nating matutuhan. Halimbawa, mga kapatid, nung the very first time sa ministering ito na si Brother Mike ay nagpalabas ng memorandum for reorganization ng lahat ng mga core groups sa buong Pilipinas ng mga gawain ni Yahweh El Shaddai, mga kapatid, marami po ang nag-react doon in a very negative way. Nung pinatawag po sila sa Amor Solo, hindi ko makakalimutan. Merong isang manggagawa, hindi ko nababanggitin ang lugar dahil baka hanapin niyo siya. Mga kapatid, tumayo siya. Hindi niya matanggap na papalitan siya bilang coordinator. Hindi niya matanggap na papalitan siya bilang kasapi ng core group. At alam niyo kung anong sabi niya? Bakit? Kung hindi dahil sa akin, hindi lalago at hindi magkakaroon ng gawain sa lugar namin. Hindi magkakaroon ng gawain ng El Shaddai. Mga kapatid, alam nyo, hindi lang nag-iisa ang sister na to. Ano po? Nung ako po nak-assign sa Hong Kong, mga kapatid, nagja-jogging kami ni Brother Mike sa Victoria Park. Alam nyo, ang sabi niya, ang hirap kasi may binabanggit siyang isang outreach, isang gawain sa ibang bansa na napalitan niya yung coordinator.
Yung coordinator na to hindi na dumalo sa gawain, pero siya ang nagbukas ng gawain ng El Shaddai sa lugar na yon. Nung mapalitan siya, hindi na siya dumalo. Ang sabi niya, ang hirap lang, sabi niya, kapag ka napapalitan na kasi sa yung mga core group member, hindi na sila dumadalo. Mga kapatid, what does it mean? Mga kapatid, ba't tayo humahantong sa ganon? Ano po? Because we serve God. But we serve with ignorance. Ignorance is one of the strongest strategy of the devil to keep us in bondage. Mga kapatid ko minamahal. And we are being robbed of the great blessing of God because we let ignorance to control us. Mga kapatid, kapag ignorante ka, wala kang laban eh. Wala kang magagawa. For example, mga kapatid, if we are being corrected of our mistakes, mga kapatid, sa halip na tanggapin natin yung correction na yun, ipagtatanggol pa natin ang ating sarili. That is completely ignorance. Ibig sabihin, hindi pa tayo natututo sa gusto at sa layunin ng Panginoon. Mga kapatid, and what is our ignorance in that matter? One of the worst ignorance is ignorance about the purpose of God. Why do we serve? Mga kapatid, alam niyo kung masasagot ang tanong na ito sa buhay ng bawat isa sa atin, ba't ako naglilingkod? Kung malalaman natin ang purpose ng Panginoon, kung bakit tayo naglilingkod, mag-iiba ang pananaw natin sa buhay. Magkakaroon tayo ng maliwanag na isip. Hindi tayo matitisod, mga kapatid, at hindi tayo matatali sa mga posisyon na yan. Mga kapatid, hindi po yan ang importante. Alam nyo, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang posisyon. Mga kapatid, sapagkat po pwede mong gamitin yan para matupad mo, ma-accomplish mo ang purpose ni Lord. But our position is not everything. Mga kapatid ko minamahal, yan po ang isang mahalagang katotohanan. Kapag nakatali tayo sa posisyon natin, at yung tipong pag pinalitan tayo, may stumble na tayo, that is ignorance of the purpose of God. Brothers and sisters, kaya importante po, hindi lang tayo narito at handang maglingkod kay Lord. Dapat mayroon tayong clear purpose. Ba't natin ito ginagawa? Now let's find out, bakit po kinakailangan, bakit importante na maglingkod ako kay Lord ng may purpose? Mga kapatid, ano po? Bakit importanteng maglingkod ako sa Lord ng may layunin? Ano po? Number one, because purpose will give meaning to our service. In fact, purpose will give meaning to everything. For example po, to exist without purpose is meaningless. Kapag ka tinanong ka, ba't ka nabubuhay? Ano ang layunin mo? Ba't nabubuhay ka? Ano ang iyong purpose? Pag hindi mo nasagot yon, your existence is meaningless. Sa lahat dito na nakabasa na po ng libro ni Dr. Rick Warren, actually, he is not a Catholic, mga kapatid ko minamahal. But his book was, kumbaga, ito po ay po pwede mong mapulutan ng aral. For example, one of his book is Purpose-Driven Life. Mga kapatid. And one of his book is Purpose-Driven Church. Ang sabi niya doon sa Purpose-Driven Church, purpose must drive the church. Mga kapatid. And also purpose must drive the life of man. Ibig sabihin, dapat ang nagmamaneho sa buhay mo ay purpose. If your life is not being driven by purpose, it has no meaning at all. Mga kapatid, kapag ang buhay natin ay walang layunin, walang kwenta yun. Ang nagbibigay ng kwenta ay purpose. Sapagkat pagka tinanong ka, ba't ka nakaupo dyan at ang sabi mo'y wala lang, so that is nonsense. Kapag ka tinanong tayo, ba tayo nabubuhay, pero ang sabi natin wala lang, that is completely nonsense. Amen po ba? Kapag ka tayo po ay naglingkod sa Panginoon at ang tanong natin, tinanong tayo, what is your purpose? Why do you serve God? That is completely nonsense kung hindi natin alam. So what gives us meaning is our knowledge of that purpose. Alam natin kung ba't tayo narito dahil meron tayong layunin na nanggagaling sa Diyos. So one importance or one reason why serving God with purpose is important because it will give us meaning.
The second thing, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, bibilisan ko po, para matapos natin. Kaya makinig po kayong mabuti. Yung matutulog, muta ang iuuwi ninyo, mga kapatid. Pero yung makikinig, pagpapala ang maiuuwi ninyo. Okay? Huwag niyo namang pasalubungan ng muta ang inyong mga kasama sa bahay. Okay po? Pasalubungan niyo sila ng pagpapala. Dahil kayo ay nakinig. So ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang layunin, mga kapatid, sa paglilingkod kay Lord, yung knowledge natin sa purpose ng Panginoon kung ba't tayo naglilingkod, is because purpose will keep us in the right direction. Mga kapatid, marami pong pagkakataon na po pwede tayong madiskaril sa ating paglilingkod kay Lord. Pwede tayong mawala sa tamang direksyon, mga kapatid. Madalas nangyayari po yan kapag hindi natin alam yung purpose kung ba't tayo naglilingkod o dili kaya, maaaring alam natin pero hindi natin binibigyan ng importansya yung purpose na yon. Dito po sa mundo, mga kapatid, lalo na po sa ating kapanahunan, napakarami pong mga distraction sa ating paglilingkod. We are very different from the people in the Bible. Halimbawa, sa mga tao sa Biblia, wala silang masyadong maraming choices. Mga kapatid, halimbawa lang po, kapag ang tatay ay karpentero at nagkaanak sila ng lalaki, yun na ang magiging profession ng anak nila. Kaya nung si Jesus po ay mabuhay sa mundong ito, palibhasa po si San Jose ay karpentero, so ano naging profession ng Panginoon? Di karpentero siya. Mga kapatid. So kung ang nanay po, mga kapatid ko minamahal, ay tagahabi ng mga tela, so yan ang magiging profession ng anak niyang babae. Wala silang masyadong maraming choice. At madalas madali kang mag-focus kung wala ka sanang masyadong maraming choice, pagpipilian. Pero it's different in our life today. Ang dami mong choices. Pag nag-aaral ka na lang, ang dami ng choice. Ano sasabihin sa'yo? Kunin mo yung in-demand ngayon. So kahit ayaw mo ng course na yon, kasi in-demand yon, pipilitin ka ng magulang mo yun ang kunin mo sapagkat magkakapera tayo dyan. Mga kapatid. O kaya naman, hindi mo alam kung anong kukunin mo sa masyadong marami. Di po ba? Masyadong maraming pagpipilian. Somehow, may mga malaking disadvantages ito mga ganitong sitwasyon. Na hindi tayo nakakapag-focus, hindi natin tinatanong kung bakit kinakailangan magkaroon ako nito. Ba't kinakailangan kunin ko tong kursong ito? Ba't kinakailangan piliin ko tong cellphone na to? Ba't kinakailangan ganito? Di ba? Basta, pag nagustuhan na natin emotionally, sige, we take it. But along the way, pag nakita natin, ay, parang hindi pala okay to. So, nakakaroon na tayo ng mga, maraming mga regrets. So, however, if we have purpose in what we are doing, especially in serving God, it will keep us in the right direction. Importante po na nasa tama tayong direksyon. Lagi. Kasi pag nasa tama kang direksyon, makakarating ka sa iyong pupuntahan ng walang delay. Amen po ba? So, having purpose will help us a lot, mga kapatid, to stay in the right direction in serving God. So, hindi lang tayo basta naglilingkod. We serve the Lord with purpose and with the right direction. Mga kapatid, ano po? Another thing, kung bakit importante na mag-serve tayo kay Lord ng may layunin, because purpose will give us courage. Mga kapatid, alam niyo po, pag alam niyo ang purpose niyo, since we cannot avoid discouragement. Mga kapatid ko minamahal, alam niyo, gusto ko lang pong maliwanagan niyo, we cannot avoid discouragement. We cannot avoid problems. We cannot avoid trials. Lahat ng ito ay negatives. Most of us, we don't like it. Pagka tinanong ko kayo dito, sino sa inyo gustong bigyan ni Lord? Anyway, change the question. Sino sa inyo gustong pahintulutan ng Diyos na dumaan kayo sa sapin-sapin ng mga pagsubok? Diba? Taas nga ang kamay. Wala namang nagtataas.
Pero kung tatanungin tayo dito, sino sa inyong gusto ninyong bigyan kayo ni Lord ng sapin-sapin na pagpapala? O hindi pa pinapataas yan. Huwag niyong itaas ang kamay niyo, hindi ko ipapataas yun. Mga kapatid, you see, it's very different. We don't like problems. We don't like trials. We don't like negative circumstances. Mga kapatid, we don't like negative situations. And we don't like pains. And we don't like sufferings. Pero hindi nyo napapansin, we don't like it, but we have it. Di ba? Mag-English muna tayo para pagka uwi ninyo, nakasalubong kayo ng Amerikano, alam nyo kung paano kakausapin. Di ba? Pagka tinanong kayo, where have you been? Ang sasabihin nyo, I don't like it. Joke lang. Anyway, di ba? Ayaw natin. But let me explain to you why we have problems. Why? Even if we are already children of God, we are believers in Christ. Kahit na mananampalataya na tayo, kahit na napaka-devoted natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit na napaka-straightforward na natin sa atin pong pagsambat, paglilingkod kay Lord, nakakaranas pa rin tayo ng problema, trials, sufferings, iba-iba nga lang. And I am not exempted. Siguro kung magtitimbangan tayo dito ng mga problema, di ako magtataka kung mas mabigat ang problema ko kaysa sa inyo. Pero hindi nyo makikita yon sa mukha ko, mga kapatid. That's one thing I will, sisiguruhin ko sa inyo. Because I learned the very important lesson. Okay, let me tell you, ba't may problema ang mga anak ng Diyos? Diba? Kahit anak ka na ng Diyos, may problema ka pa. Kagaya ng mga hindi anak ng Diyos, meron din sila. Bakit ako anak na ng Diyos, I'm not exempted? Bakit ako anak ng Diyos, I'm not exempted from trials, I'm not exempted from persecutions, from problems? Because all of these things are part of the system in this world. You see, ibig sabihin, ang problema ay kasama sa sistema ng mundo. Pagsubok ay kasama sa sistema ng mundo. Ang mga trials kasama yan sa sistema ng mundo. Ang karamdaman kasama sa sistema ng mundo. Ang pag-uusig kasama sa sistema ng mundo. Ang problema kasama sa sistema ng mundo. Ang suffering kasama sa sistema ng mundo. Ang pain ay kasama sa sistema ng mundo. Ang pera din ay kasama sa sistema ng mundo. Ang kahirapan ay kasama din sa sistema ng mundo. Ang pagyaman kasama din yan sa sistema ng mundo. Pero hindi kasama sa sistema ng langit ang pera. Hindi kasama sa sistema ng langit ang pain. Hindi kasama sa sistema ng langit ang trials and sufferings. Dito yan sa mundo. Naiintindihan niyo ang pagkakaiba. Dahil nandito tayo sa mundo, it means you cannot be exempted from the system. Parang ganito lang yan. Ano ba ang sistema ng tubig? Ang sistema ng tubig ay ano? Nakakabasa. Tama? Anong sistema ng apoy? Nakakasunog, nakakapaso. Hindi mo po pwedeng sabihin, oops! Sasawsaw ko yung aking kamay sa tubig. Pero hindi ako mababasa. You are entering into that system. Hindi mo pwedeng sabihin, oops! Hahawakan ko yung apoy ng 1 minuto. Pero hindi ako mapapasok. It cannot be. Because you are entering into that system. Ibig sabihin, pag nasa loob ka ng sistema, wala ka na magagawa, maapektuhan ka ng system na yon. That is why, mga kapatid, even if we're already the children of God, we have it. Kasi we are in this world. Sabi, teka muna, parang, stupido ba ang Diyos? Bakit niya ako inilagay sa mundong ito? Na anak niya ako, pero He is allowing me to be in this system. Ano ang sagot ng mga netizen? Ang kanila pong mga profile ay kanilang binago. My God is not stupid.
mga kapatid. But actually, mga kapatid, tingnan nyo po ha, tumingin kayo sa akin. But actually, even if the system of water, mga kapatid, ay nakakabasa, ang totoo, pwede kang pumunta sa gitna ng dagat nang hindi ka mababasa. Ang totoo ay pwede mong isawsaw ang iyong kamay sa tubig nang hindi ka mababasa. Paano ko gagawin yon? E di sumakay ka ng bangka. Naintindihan nyo? Now please listen because it will teach us a very important lesson. Pwede kang humawak ng apoy nang hindi ka mapapasok. O di sapinan mo ng makapal. Ang kamay mo, hindi ka mapapasok. In other words, mga kapatid ko minamahal, God is not cruel na bakit niya tayo ginawa niya tayong anak niya, pero nandito tayo sa sistemang ito kasi gusto niya na ma-enjoy natin ang victory. Mabit natin itong mga negative system na ito. Diba? Paano natin nga masasabing victorious tayo? Problema, iniiyakan natin. You know that is wrong. Paano natin masasabing victorious tayo? Iisip tayo ng isip sa problema natin. That is completely wrong. O tingnan nyo sa kaiisip ng problema, gumagaan ba? O di ibig sabihin, we're applying the wrong solution. So stop thinking your problem. Mga kapatid, anong gagawin ko? Harapin mo ang problema mo ng may pananampalataya kay Yahweh El Shaddai because that is your victory. Amen po ba? So mga kapatid, in other words, let's go back to the purpose. Serving God with purpose will give us courage. Eh ano kung may problema ako? Alam ko naman ang purpose ko. Eh ano kung may pagsubok ako? Maliwanag naman sa akin ang purpose kung ba't ako narito. Ay ano, kung ako ay may mga kakulangan sa buhay. Ay ano, kung ako ay nakakaramdam na mga sufferings. Ay kung klaro naman sa akin, ang purpose ko kung ba't ako naglilingkod kay Lord, mga kapatid, ang mangyayari, I can easily overcome, I can easily be encouraged. Maglalakas ang loob ko kasi alam ko kung bakit narito ako at kung bakit nangyayari ito sa buhay ko. In other words, magbabago ang pananaw natin na ang problema is not a misery, pain is not a misery, suffering is not a misery, but all of these things are an opportunity. Kapag ka may purpose ka, magiging tama ang pananaw mo sa buhay. Hindi misery ang tingin mo sa problema, kundi oportunidad. Oportunidad na ano? Maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi misery ang tingin mo sa karamdaman, kundi opportunity. Opportunity na ano? Na maranasan mo ang pagpapagaling ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, naliliwanagan ka ba? Anong sagot? So that's the reason why purpose in serving God is very important, mga kapatid. So gusto ko lang balikan, lalo na yung mga naglilingkod kay Lord na kagaya ko. Kapag kayo pinalitan sa posisyon nyo at kayo natisod, you are ignorant of the purpose of God in your life. Kapag kayo po ay pinalitan sa inyong posisyon at kayo po, mga kapatid ko minamahal, ay nag-stop sa pagdalo ng gawain, na stumble kayo, nakakaawa kayo kasi ignorante kayo sa purpose ng Diyos. Kapag kayo po ay nasuspindi dahil dinidisiplina kayo at kayo po ay nag-react ng negative, mga kapatid, nakakaawa kayo kasi hindi nyo natututunan ang purpose ng Panginoon sa buhay nyo. Pero pag natutunan nyo, mga kapatid, you will become a different person. Amen po ba? Okay, ngayon, the second question that we will examine tonight, mga kapatid ko minamahal, is not only the importance of the purpose in serving God, but the importance also of knowing that purpose. Ano po ba ang purpose ng Diyos? Ba't ako naglilingkod sa Kanya? We will take it from Jesus. Titingnan po natin ang Panginoong Jesucristo tungkol sa bagay na yan.
Kung babalikan po natin, mga kapatid ko minamahal, ang John chapter 4 verse 34, sabi niya, "My food is to do the will of Him who sent me." Okay po? My purpose is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Jesus revealed to us two major purposes in His life. Mga kapatid, number one, doon sa John chapter 4, verse 34, number one major purpose sa buhay ng Panginoong Hesukristo, kung bakit siya naglilingkod sa kanyang Ama, is to do the will of God. Yun po yung una. My food is to do the will of Him who sent me. Number two, mga kapatid, and to finish His work. Number two purpose was to finish the work of God. Upang tapusin ang pinagagawa ng Panginoon. So, ibig sabihin nung si Jesus Christ ay pumasok sa kanyang earthly ministry, klaro sa kanya kung ba't siya naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Klarong-klaro kay Jesus kung bakit siya naglilingkod sa Diyos. Number one, kung bakit siya naglilingkod sa Diyos upang gawin ang kalooban ng Diyos. Upang gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Pangalawa, ay upang tapusin ang trabaho ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Okay po? So, klaro yon sa ating Panginoong Hesukristo. Dito natin makikita na dahil klaro kay Jesus yung purpose ng Diyos kung bakit siya naglilingkod, kaya kahit pinipersecute na siya, hindi siya naapektuhan doon. His reaction was very different. Lahat ng pwedeng maranasan ng tao na mga pain, suffering, trials, testing, insult, lahat yun ay naranasan ng Panginoon, but Jesus was not a negative person. Mga kapatid. In fact, makikita natin kay Jesus na yung mga negative situations, He took advantage from these situations. For example, mga kapatid ko minamal, inaakusahan siya. He turned an accusation into an opportunity to reveal to them the will of God. To preach to them the will of God. Para turuan sila ng salita ng Diyos. Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Hindi siya yung tipong, nandyan na naman itong mga to, itong mga asungot na to, wala na itong ginawa, kundi subukin ako. He was not like that. Bakit po? Anong pagkakaiba natin sa Kanya? Sapagkat siya ay merong klarong layunin mula sa ating Diyos Ama. Amen po ba? So Jesus' purpose was twofold. Number one, to do the will of God. Number two, mga kapatid, and to finish the work of God. Now, mga kapatid, in other words, our life or our service to God must be a purpose-driven service. Our service to God must be a purpose-driven ministry. If we are in the ministry, ang ibig sabihin po ng salitang ministry is serving God. Mga kapatid, we are servants. If we are serving God, our ministry must be a purpose-driven ministry. If it is not a purpose-driven ministry, then that is a nonsense ministry. That is meaningless at all. Like, mababasa natin sa Bible, ang isa sa pinakamatalinong tao sa mundong ito na nabuhay, except the Lord Jesus Christ, ay si King Solomon. Now, King Solomon wrote the book of Ecclesiastes. Ang ibig sabihin po ng salitang Ecclesiastes ay teacher. Mga kapatid ko minamahal. So King Solomon became a teacher. Now, he wrote his teaching in this book called Ecclesiastes, mga kapatid. At ano ang mababasa natin sa aklat ni King Solomon sa Ecclesiastes? Vanity, vanity, vanity. Everything is vanity. Ang ibig sabihin po ng vanity is meaningless, meaningless, meaningless. Everything under the sun is meaningless. Now, look at me. Don't blink your eyes. Just look at me. Kahit malayo kayo sa akin. How come, mga kapatid,
that one of the wisest person who lives on earth, mga kapatid, stated these things, meaningless. Everything is meaningless under the sun. Everything is meaningless, mga kapatid. Does it mean that to have wisdom is meaningless? Does it mean that to exist can be meaningless? And he was not just a wise person. He was also the most famous person. And he was also the most wealthy person on earth. Does it mean that wealthy can be meaningless? The answer is yes. Because if you will understand the book of Ecclesiastes, it was written as a foil. Mga kapatid, ang isang dahilan kung ba't isinulat ni King Solomon, mga kapatid, ang book of Ecclesiastes, it was written as a foil. F-O-I-L. Anong ibig sabihin po ng foil? Contrast. Mga kapatid, na habang sinasabi sa kabilang Bible, sa kabilang book ng Bible na mahalaga ang pagpapala ng Diyos, sinasabi naman ni King Solomon, it could be meaningless. Na habang sinasabi ng kabila ng Bible, kay ibang aklat ng Bible na life is important, but in his book, it could be meaningless. Bakit? Anong gustong idiin ni King Solomon? It could be meaningless if you don't have God in your life. So in other words, you can find the meaning in God. We can only find the meaning of our existence in Christ Jesus. It is not in wealth. It is not in degree. Mga kapatid, kawawa nga si Jesus, wala siyang degree. Ako, feeling ko lang mga kapatid, I hope I'm alone. Feeling ko lang nga si Jesus, kung mabubuhay siya ngayon, hindi siya pakikinggan eh. Wala naman siyang degree. Brothers and sisters, kaya lang, ang pagkakaiba niya, kung mga degree holder tayo, hindi naman natin kayang bumuhay ng patay. Pero si Jesus, wala siyang degree, kaya niyang bumuhay ng patay. Pagkakaiba lang, may degree tayo, hindi naman natin kaya magpagaling na may sakit. Pero si Jesus, wala siyang degree, kaya niya magpagaling. Kaya kung mabubuhay pa rin siya sa mundong ito, lalapit pa rin mga may sakit sa kanya at hindi sa mga degree holder preachers. I am not against degree holder preachers. Mga kapatid ko minamahal. But ang point ko lang dito, mga kapatid ko minamahal, that even what we have can be a meaningless because we can only find meaning in God. Doon lang natin masusumpungan ang kahulugan kay Lord. Mga kapatid, and how can we articulate that meaning in a very, very clear way? Like, let's go back to Jesus. We will take it from the Lord Jesus Christ. Bakit siya nabuhay sa mundong ito? Bakit siya nag-serve? For one major purpose. He wants, in order for him to obey the will of God who sent him. Mga kapatid. So, si Jesus is our model. Mga kapatid. Kung si Jesus po na anak ng Diyos ay nagawa niyang sundin ang kalooban ng kanyang Ama. So, sinasabi niyang tumingin kayo sa akin. Dapat matuto kayo sa inyong pagtingin. Ang tawag po doon ay watch and learn. If we will watch Jesus, then we will learn. Ang kanyang one of his major purpose was to obey the will of the Father. Now, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, makinig po. Makikita natin kay Jesus na nung siya'y mabuhay sa mundong ito, siya yung klase ng tao na hindi niya gagawin kung anong gusto niya. Makinig po kayo, tayo mga naglilingkod kay Lord. Inuulit ko, si Jesus, ang tipo ng tao na nabuhay sa mundong ito, na hindi niya gagawin kung ano ang gusto niya. Ang gagawin niya lang ay kung ano ang gusto ng kanyang Ama.
And that's where most of our problem starts. Mga kapatid, ang totoo, ang problema natin, hindi naman talaga ibang tao. Eto, meron akong isang librong nabasa. Makinig kayo may mga asawang kagaya ko. Pagka sinabi daw ng lalaki, problema ko tong misis ko, dalawa na ang problema niya. Vice versa yon. Pagka sinabi ng misis, problema ko tong mister ko, dalawa na ang problema niya. Bakit naging dalawa? Ang problema lang naman niya, misis niya o mister niya. Kaya dalawa na ang problema niya kasi ang unang-una niyang problema ay sarili niya. Okay? Makinig, kaya kayo mga mister na may problema sa misis nyo, kaya kayo may problema sa misis nyo kasi ang totoo, hindi nyo matanggap o tanggapin nyo na ngayong gabi, may problema kayo sa sarili nyo. Mga kapatid, ano po? Patama po yan. Let's make it forward. Patama yan. Kung sinasabi ng gabi, hindi ako nagpapatama, sinasabi ko ngayong gabi, ako nagpapatama. Mga misis na narito, na nagreklamo kayo kasi sinasabi niyo problema niyo, mister niyo, ang totoo, problema niyo sarili niyo. Diba? Bakit? Kasi kung hindi natin problema ang sarili, may kumokontra. Ano, ika-cast out ba natin? Kasi ang totoo, kung hindi natin problema ang sarili natin, we can easily deal with people even if they are the most stubborn people on earth. We will take it from Jesus. Diba? Wala tayong makikitang sasabihin ng Diyos, ikaw, problema kita kasi matigas sa ulo mo. Sa panahon ng Panginoon, it's not like that. Na bakit ko po yan sinasabi? Because going back to the number one purpose of Jesus why He serves the Father was because it was for Him to do the will of God. Para sundin niya ang kalooban ng Ama. So siya yung taong hindi niya gagawin kung anong gusto niya. Gagawin niya lang kung anong gusto ng Diyos. Kaya nung si Jesus ay nabubuhay sa mundong ito, hindi siya nagkaroon ng mga problema ng kagaya natin. Na kahit naglilingkod na kay Lord, ang dami nating sabit. Ang dami nating mantsa. Ang dami nating batik. Mga kapatid, ang dami sa atin, mga naglilingkod kay Lord, pero mga polka dots. Mga kapatid, ang dami sa atin, mga naglilingkod kay Lord, but we are like Dalmatians. Mga kapatid, okay lang sana kung itim-itim lang, kung puti-puti lang, hindi. Daming batik-batik. Mga kapatid, because we do not learn from Jesus. Tayo, sa totoo lang, alam natin kalooban ng Diyos magpatawad, hindi naman tayo nagpapatawad. Oh, can we easily say, yes Lord, magpapatawad ako. Pero ilan sa atin nangangatiwiran tungkol sa bagay na yon? That is a very simple illustration. Alam natin kalooban ng Diyos magpasakop, pero ako magpapasakop dyan. Sama na ugali niyan. You see? So, marami sa atin sa totoo, hindi pa rin tayo natututo sa katotohanan na when we serve God, it is not about what we want. It is not about what we want to do. It is about doing the will of God. Oh, mga kapatid, can we elaborate a little bit long further, mga kapatid? Etong sabi ng iba, hindi ako susunod dyan.
Kay Kristo lang ako susunod. Hindi ako magpapasakop dyan. Sa Diyos lang ako magpapasakop. Mga kapatid, alam niyo po, kapag gano'n ang statement natin, number one, we are ignorant. We are spiritually uneducated Christians. Hindi ba yung mga taong may pinag-aralan, pero nag-aasal ng mali? Ano sinasabi natin? Ikaw talaga ba't ganyan ka? Parang wala kang pinag-aralan. Oh. Sasabihin, bakit mali ba yun, Brother Rico? Kung sasabihin ko, hindi ako susunod dyan, sa Diyos na ako susunod. Mali yun. Mga kapatid, alam niyo kung ba't mali yun? Kasi God has a delegated authority. Ibig sabihin, ang otoridad ng Diyos ay idinidelegate niya, ibibigay niya, for example, ibibigay niya kay Brother Mike. Ibig sabihin, if I will fight Brother Mike, I'm not just fighting him, I'm fighting God. Ganon yon. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin, Lord, sa iyo ako susunod, pero hindi ako susunod kay Brother Mike. I am lying. Now, dali natin sa mga bahay natin. Ang mga magulang, sila yung visible image of God at home. Yung mga tatay at nanay. Sila yung visible image of God at home. Kaya pagka sinabi ng anak na hindi niya nirerespeto ang kanyang magulang, that is disrespect to God. Pagka sinabi ng anak na susundin ng kanyang magulang, that is disobedient to God. Mga kapatid. In other words, ang sabi ni San Juan, kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo maibig, hindi natin maibig, paano natin sabihin, Lord, I love you, hindi natin sa nakikita. So mga kapatid, ang isang napakalaking challenge at testing sa atin ng pagsunod, mga kapatid, kung minamahal, ay yung matuto tayong sumunod sa otoridad. You see, kung tayo yung mga anak, we're under the authority of our parents. Pag natuto tayong sumunod, then we're obeying God. Dito sa gawain, meron tayong mga authority. Sabihin, kung masama ugali ng person in authority, we are not submitting and obeying because of the personality of the person, but because of the authority. I don't care if that person has a wicked personality. As long as he is in authority, he must be respected and he must be obeyed. I don't know if you can take that. Maybe some of you are resisting what I'm saying. Mga kapatid, hindi tayo sumusunod dahil sa ugali ng person in authority. Ang pinag-uusapan lang natin dito, mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon, bumalik tayo kay Jesus. Diba? Yung mga religious leaders, tinan niyo po, nilabanan niya ba si Poncio Pilato? Hindi niya nilabanan si Poncio Pilato. Alam niyo kung bakit? Because Pontius Pilate is a person in authority. All that he can do was to submit to that authority, even if it cost him of his life. Alam ko hindi yun madaling tanggapin. Umuwi na tayo, mga kapatid. If Jesus is willing to obey even unto death, because that's what happened. Siya yung taong hindi niya gagawin kung anong gusto niya, ang gagawin niya lang kung anong gusto ng kanyang ama. Ang tanong, paano mo malalaman ang gusto ng Diyos? Two ways. Through the Word of God. Mga kapatid. But in another way, through authority.
Mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon. If you will go against authority, mind you, you're going against God. Kayo po dito na you are complaining because of the attitude of your leaders. Sa atin po dito that we are complaining because we don't like the personality of the person in authority in our lives. Mga kapatid, it is because ang problema naman talaga natin ang ating mga sarili. Did Jesus complain against the high priest in his time who accused him? Mga kapatid, the religious leaders, did he complain? No. Sapagkat alam niyang itong mga taong ito ay mga taong nasa otoridad. You cannot do that if you understand the purpose and what does it mean really to obey and to submit. Brothers and sisters, tayo po dito kung nagsasalita kayo against personal authority, you watch your mouth. It could go back to you. Nung si Miriam, at si Aaron magsalita laban kay Moises, hindi sila pinalampas ng Diyos. Bakit sila nagsalita laban kay Moises? They attacked Moses, a person in authority. Dahil hindi nila gusto ang ginawa ni Moises na pag-aasawa ng isang Ethiopian. We cannot do that. We cannot correct these people in authority. Especially if we are not in authority. The only one who can correct them ay walang iba kundi ang Diyos na naglagay sa kanila at nagbigay ng otoridad na yan. Mga kapatid, that is the... Nag-aalangan tuloy ako na mag-go further, baka hindi nyo kayanin. So brothers and sisters, number one purpose of the Lord Jesus Christ was to do the will of the Father. To do the will of the Father. Number two was to finish His work. So mga kapatid ko minamahal, ang Panginoong Jesucristo ay may work nung siya ay magkatawang tao dito sa lupa. Yun ang kanyang purpose. Una, sundin ang kalooban ng Diyos Ama. So if we will learn that, it could be also, we can copy that. Dapat kopyahin natin yon. So in other words, ang purpose natin, ba tayo naglilingkod kay Lord, hindi para gawin ko ang gusto natin, kundi para sundin ang kalooban ng Diyos. So, kahit nasasaktan na tayo, susunod pa rin tayo. Kahit nasususpindi na tayo, susunod pa rin tayo. Kahit dinidisiplina na tayo, susunod pa rin tayo. Kahit na tayo mga kapatid ay nahihirapan, susunod pa din tayo. Kahit hindi natin gusto ang mga taong, ugali ng mga taong nakakasakop sa atin because they're people in authority, susunod pa rin tayo. Magpapasakop pa rin tayo kasi that is, we are imitating the Lord Jesus Christ. So sa paglilingkod kay Lord, hindi na tayo naglilingkod para gawin ang gusto natin. Kaya tayo naglilingkod para gawin lang kung ano ang gusto ng Diyos na tumawag sa atin. Pangalawa, ang Panginoong Jesucristo may trabaho. Ano ang kanyang trabaho? Ang kanyang trabaho ay magpagaling ng may sakit. Ang kanyang trabaho ay magpahayag ng salita ng Diyos. Ang kanyang trabaho ay magligtas, tumulong. At higit sa lahat, ang kanyang trabaho ay ibigay ang kanyang sarili upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang maraming kaluluwa ang maligtas. Now, in the same manner, because we are believer in Christ Jesus, we cannot go away from that. Hindi natin po pwedeng takasan yan. The same work. Dito po sa binasa natin, ang sabi ng Panginoon, di ba nakikita nyo, namumuti na yung mga bunga, ibig sabihin, ay tag-ani na, 4 months na lang, mag-aani na. Sinugo ko kayo upang kayo ay mag-ani nang hindi niyo itinanim. Anong pag-aani ang tinutukoy doon? Jesus was not talking about the literal crops, mga kabatid, mga pananim. He was talking about souls. Siya ang nagtanim.
Sabi niya, ako ang nagtanim, pero kayo ang mag-aani. Mga kapatid ko, minamahal, may ibang nagtanim, pero tayo mag-aani. Anong pinakapunto di vista ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na pagdating sa paglilingkod kay Lord, unang-una, ang ating layunin ay sundin ang kanyang kalooban. Pangalawa, ang ating layunin ay upang trabahuin yung trabahong ipinagagawa ng Diyos patungkol sa mga kaluluwa. Na makinig po kayo mga kapatid ko minamahal. In other words, my preaching and my teaching is nonsense if I cannot win souls. Ang pagiging coordinator ko, wala naman yan. Kung di naman ako makakapag-akay ng kaluluwa. Ang pagiging preacher ko, wala naman yan. Kung di naman ako makakapag-akay ng kaluluwa. Ang pagiging Kristiyano ko, what is the sense kung di naman ako nakakapag-akay ng kaluluwa? So what gives meaning is, I am doing and finishing the work of God. What work is that? To harvest souls. So hindi tayo pinapaupo dito ng Panginoon para umupo lang. Pinapaupo tayo dito ng Panginoon para turuan na itong pinapagawa ko sa iyo. Ang pinapagawa ko sa iyo ay taga-ani ka. It's either taga-ani ka o taga-tanim ka para mag-ani ang iba. Ibig sabihin, para yung mga kaluluwang yan ay hindi mapahamak, kundi sila ay maligtas kagaya mo. Merong isang babae, siya lang mag-iisang dumadalo sa gawain ng Panginoon at kontra sa kanya lahat ng kanyang mga mahal sa buhay mula sa tatay niya, nanay niya at mga kapatid niya at mga tiyuhin niya at mga kamag-anak. Anong sabi niya sa kanilang preacher? Pwede ba umalis na ako sa bahay? Alis na ako sa bahay. Sabi ng preacher, bakit? Kasi pinipersecute nila ako mula nang dumalo ako sa gawain ito. Kinokontra nila ako, pinipersecute nila ako, nasasaktan na ako ng gusto. Pwede bang umalis na ako? Sabi niya, hintulutan niyo po ako. Nagpapaalam siya doon sa kanilang preacher na as if yung preacher nilang may-ari ng bahay nila. Ang sabi ng preacher, huwag kang aalis. Kasi kung mayroong po pwedeng mag-akay sa mga kamag-anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, ikaw yon. Kaya ka tinawag ng Panginoon dahil ikaw ang gagamitin niya para sila ay magbalik loob. So in other words, ang gusto ko lang sabihin is straightforward sa mga preachers, sa mga core groups, sa mga ministry heads, sa lahat ng mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang pinaka-bottom line ng ating paglilingkod ay hindi upang gawin yung ginagawa lang natin sa gawain. Ang pinaka-bottom line niyan, hindi yan ang ating pinaka-main work. Ang pinaka-main work natin ay kaluluwa. Kaya sabi ko nga, mga kapatid sa amin sa Rizal, sabi ko sa mga core group, ewan ko kung alam nyo ang mga contact number ng mga members ninyo at umaatin sa inyong prayer group or chapters. Hindi ko alam kung alam nyo ang kanilang mga pangalan. Napapansin ko sa mga prayer meeting na pinupunta ko, walang pakialaman. Ang mga core group, walang pakialam sa mga attendees. Ang mga attendees, walang pakialam sa mga core group. Pagdating sa gawain, basta sige, hi, hello. Diba? Pagkatapos ng gawain, uwian na, walang babay yun. Wala naman silang pakialaman sa isa't isa. But that is not what Jesus meant. Mga kapatid ko, minamahal, may pakialam tayo sa mga kaluluwang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang tanong ko nga lang, mga kapatid ko, minamahal, ay handa ba kayo natanggapin ang purpose na yan ngayong gabi? Handa ba kayong yakapin ang purpose na yan ngayong gabi? So mga kapatid, kung handa kayo, mula ngayong gabi, hindi tayo yung mga klase ng Kristiyanong gagawin ko anong gusto natin. Tayo dapat, ang mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos, na gagawin lamang kung ano ang gusto ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, tayo yung mga taong kaya tayo naglilingkod for the purpose of doing and finishing the work of God. Pag natapos na natin ang pinapagawa ng Panginoon, ano sabi natin? Lord, I'm ready to be with you. Ang totoo, kahit na tayo napakatanda na, ayaw pa rin nating pumunta kay Lord kasi hindi natin naiintindihan yung kanyang purpose. But Jesus Christ died at the age of 33. Now, tumingin kayo sa akin.
And it was a meaningful death. Rather than dying at the age of 90 with a meaningless death. Why Jesus' death was meaningful? Because when He was on the cross, anong sabi niya? It is finished. Oh, no longer, hindi na kailangang mabuhay pa sa mundong ito. Tapos niya na ang pinapagawa sa Kanya ng Kanyang Ama. Kaya hindi yan kung gaano kahaba tayong mabubuhay. Yan ay kung ginagawa natin habang nabubuhay ang kalooban ng Diyos, ang trabaho ng Panginoon, hanggang sa ito ay ating matapos. Kaya kung hindi nyo pa nakakay asawa nyo, hindi pa kayo tapos. Hindi nyo pa nakakay ang anak nyo, hindi pa kayo tapos. Kung hindi nyo pa nakakay ang mahal sa buhay nyo, hindi pa kayo tapos. Baka hindi pa nga kayo nag-uumpisa. Ngayong tinamaan kayo ng mensaheng ito, mag-umpisa na kayo para may matapos kayo. Tumayo tayong lahat, mga kabatid ko, minamahal sa Panginoon. Okay po? So handa pong yakapin ang dalawang layunin na to. Two major purpose. Why we serve God. Number one is to do the will of God like Jesus. It means that you must be willing to surrender tonight what you want and to trade it in to what God wants. Kailangan handa kang isuko kung anong gusto mo at ipagpalit mo kung anong gusto ng Panginoon. Hanggat hindi ka dumarating sa ganoon, hindi ka makakapaglingkod ng may maliwanag na layunin. Pangalawa, kinakailangan handa kang tanggapin ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. That is really what matters. Ano bang pinapagawa sa akin ng Panginoon? Now, malinaw sa atin, ng isa sa major na pinapagawa sa atin ng Diyos ay kaluluwa. Kung hindi ka pa mag-umpisa ka na, kapatid. Ano po? Kayo po mga magulang dito na may mga anak pang mga teenager, I am telling you, marami na po mga nanay umiiyak sa akin. Brother Rico, yung anak ko na akin ng born again. Sabi ko sa kanya, talagang maakay po, masisipag sila. Tsaka pangalawa ka ako, pumayag kayo eh. Sabi ko sa kanila, ako, yun ang hindi ko mapapayagan sa mga anak ko. Isang bagay na gusto ko at ginagawa ko sa buhay, gusto ko mga anak ko maniwala sa akin. Kaya't kasama ko sila sa gawain ng Panginoon. Hindi ako papayag makuha sila sa akin ng iba. Dahil isa sila sa mga trabahong ibinigay ng Diyos sa akin. Amen po? Hindi totoong ang pusa ay may siyam na buhay. Bakit sinabi ko yon? Kasi hindi totoo yon. Iisa lang ang buhay ng pusa. Amen? Ganon din tayo. Once you lose that life, mga kapatid, you can lose that forever. But tonight, you can regain that if you will embrace the purpose of God. Sabi nga ni San Lorenzo Ruiz, kung meron akong 1,000 buhay, bibigay ko sa aking Panginoon. Pero ang totoo, isa lang ang buhay niya. But just in case, why don't waste life? Pati natin tanggapin at yakapin ang layunin ng Panginoon sa buhay natin mula ngayon. Lahat sa'yo ibibigay, gayong naman sa'kin, nag-iisang tatay, ilalaan bawat
akin upang ibigin ka nang walang humpay. Dahil ang dagat na hindi napapagal sa pag-alon, pusong buhay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang parin. Wagas na pagsikat, iyong ngiti, malapit ang awitin. Mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi pagkakalik, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa atin, nag-iisang patay, ilalahang bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Dahil ang dagat na hindi napapagal sa pag-alon, pusong buhay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang parin. Wagas na pagsikat, iyong ngiti, kalakip ng awitin. Dahil ang dagat na hindi napapagal sa pag-alon, pusong buhay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay isang parin. Wagas na pagsikat, iyong ngiti, kalakip ng awitin. Wagas na pagsikat, iyong ngiti, kalakip ng awitin. Wagas na pagsikat, iyong ngiti, kalakip ng Thank you, Jesus. Brothers and sisters, lahat po kayong narito nang tanggap niyo po ang mensaheng ito. Actually po, God is a gentleman. Hindi niya ginagamit ng kanyang power para takutin tayo. Para sabihin, kung hindi mo ito tatanggapin, ikidlatan kita. No, He will not do that because He is a gentleman. He will not force us to believe. He will not force us to receive what He wants because He is a gentleman. Pero mapalad po yung mga handang tumanggap. Handang yumakap sa layunin ng Panginoon. Handang yung yakapin ang layunin ng Panginoon, tas yung dalawang kamay. Just close your eyes and pray this prayer with me. Sabihin nyo kung talagang handa kayo. Ibig sabihin ngayong gabi, you must be ready to give up what you want. Your own will. Like Jesus, siya yung klase ng tao na hindi gagawin kung anong gusto niya, kundi gagawin lang kung anong gusto ng Diyos. At gagawin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon. Sabihin nyo, mahabaging Diyos, tinatanggap ko po ang mensaheng ito bilang inyong pagtuturo sa akin ngayong gabi. At ngayong gabi, niyayakap ko po ang inyong layunin sa buhay ko kung bakit niyo po ako tinawag upang maglingkod. Ang layuning ito'y sundin ang inyong kalooban. Kaya ngayong gabi, akin pong binibitiwan, isinusuko ang aking sariling kalooban, kagustuhan na humahad lang sa aking pagsunod sa inyong kalooban
at niyayakap ko ang inyong gawain, ang trabaho na ibinigay niyo sa akin na dapat kong gawin at tapusin. At ang trabahong ito ay ang mag-ani ng mga kaluluwa na naliligaw ng landas upang sila'y makapagbalik loob sa inyo. Dakilang Diyos na aming Ama, yamang ngayong gabi ay niyakap ko ang inyong layunin. Nihiling ko po ang inyong masaganang grasya na ibigay niyo sa akin upang ako po'y makasunod sa kalooban niyo sa lahat ng oras at magawa ko ang inyong ipinagagawa sa akin. Hindi ko lamang ito magawa, matapos ko ito. Nang sa gayon, maluwalhati ang inyong pangalan sa aking buhay, paglilingkod. Amang banal, bigyan niyo po ako ngayong gabi ng inyong fresh anointing na ako po'y maging soul winners, na ako po'y maging mangangakay ng kaluluwa, pabalik, maging taga-akay ng kaluluwa, pabalik sa inyo. Panginoon, narito po ang buhay ko. Pinapagamit ko po sa inyo nang walang kondisyon dahil mahal ko kayo. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang
you, Jesus. Thank you, Father God, in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Amang banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, lahat ng narito at nakikinig sa kanilang mga radio na tumanggap at niyakap ang iyong layunin sa kanilang buhay paglilingkod ngayong gabi ay aming idinideklara na ngayong gabi sila po yung mga taong inyong pinagpala ng ibayong kalakasan at kalusugan, pinagpala ng kagalingan sa kanilang buong katawan, mula ulo hanggang paa, pinagpala ng kapayapaan at kagalakan in the name of the Lord Jesus Christ. Idinideklara namin, Panginoon, na sila po ay pinagpala, Panginoon, ng inyong fresh anointing, O Lord God. In the name of the Lord Jesus, idinideklara namin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lahat ng narito at nakikinig sa kanilang mga radio, Panginoon, o sa internet, na niyakap at tinanggap ang inyong banal na layunin ngayong gabi, ay amin po, Panginoon, dinideklara na sila po ay matagumpay, na sila po, Panginoon, ay successful sa buhay at sa kanilang pagtugon sa inyong kalooban. In the name of the Lord Jesus Christ. Lahat may magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen po. God bless. Aking mamasdan